Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-13 bahagi. What? Bulalas niya dahil naiirita rin siya sa tono ni Beatrice na para nagmamakaawa. Naihatid na niya ito sa bahay kaya naman inaasahan na niyang bababa na ito sa kanyang sasakyan. Pero hindi pa rin ito ginawa na para bang mahinihintay pa. I love you. Wika nito. I don't love you. Prangka niyan sabi. Kahit matagal na niyan sinabi kay Beatrice na wala siyang balak na makipagrelasyon dito ay parang hindi yun rumirehistro sa utak nito. Napabuntong hininga lang siya dahil naisip din niyang may kasalanan din siya kung bakit ayaw pa siya nitong bitawan at humanap ng iba. Hindi naman kasi niya ito iniiwasan talaga. Kapag nga nasa paligid ito ay hinaharap din siya nito. Pero pinagkikaitan lang niya ito ng kabutihan dahil gusto niya makisama sa pamilya nito. Lalo na sa ama nito na nakatutulong din sa kanilang negosyo. Gayunman, kailanman ay hindi niya naisip na gamitin ito. Hindi siya ang tipo ng taong nanggagamit dahil ayaw niya makasakit. At kung nasasaktan man ngayon si Beatrice, hindi niya kasalanan yon. Hindi niya ito pinaaasa. Talaga lang umaasa ito na ibibigay din niya ang kanyang puso rito. Kaya, sabi niya sa sarili, ay dapat na niya itong iwasan. Hindi rin naman kasi niya gusto ang pagsabi rito ng I hate her. Kay Jackie na para bang may karapatan ito sa kanya. Mamahalin mo rin ako. Mariing sabi nito na para bang siguradong mangyayari iyon. Isa lang ang kaya kong mahalin. Mariin niyan sabi. Hindi lang niya sinabi ang mga salitang iyon para kay Beatrice, kundi para rin sa kanyang sarili. Kahit sandali lang silang magkasama ni Jackie, ay napatunayan niyang mahal na mahal pa rin niya ito. Kung hindi nga lang niya naawat ang kanyang sarili, ay niyakap niya na ito ng sobrang higpit. Hindi rin siya mahihiyang halikan ito sa harap ng maraming tao. Gusto niya siyempre patunayan sa lahat na mahal niya ito. But she's not yours. Mapait niyan sabi sa sarili. Minsan hindi siya naging akin. Wika rin niya kaya napahugot siya ng malalim na buntong hininga. Hindi kasi niya naiwasan na masaktan kapag naaalala niya ang kanilang nakaraan. Ayaw niyang tanggapin na nung naging magkarelasyon sila ni Jackie, ay ginamit lang siya nito para makalimutan talaga si Marco. Kung talaga kasi hindi ito sigurado sa nararamdaman sa kanya, hindi naman ito ibibigay ng buong buo sa kanya ang sarili nito. Kaya alam niya, minahal siya nitong talaga. Hindi na nga lang niya napaglaban ang pagmamahal niya kay Jackie dahil umalis na ito ng bansa kasama si Marco. At pagkatapos ng ilang buwan ay nabalitaan na lamang niyang nagpakasal ang mga ito. I hate that woman. Parang walang anumang sabi ni Beatrice sa naiiritang tinig. Tapos ay nakita pa niyang ang pagtalim ng mga mata nito habang nakatingin sa labas ng bintana. Dahil hindi naman niya sinabi ang pangalan ni Jackie, ay hindi nito alam kung ano bang pangalan ang babanggitin nito. Ngunit kitang-kita naman niya ang galit sa mga mata nito. Parang gusto ko siyang sakalin. Inis niyang sabi sa sarili, kaya napapalo siya sa manibela at hinarap ito. Sa palagay niya kasi hindi na tama ang inaakto nito at kailangan niya nitong malaman na wala itong papel sa buhay niya. Gawin mo yan kung gusto mo makita kung paano ako magalit. Mahina lang ang boses niya nang sabihin iyon pero naroon ang pagbabanta at gusto niya maramdaman ito sa titig pa lang. Aawayin mo ako dahil sa babaeng yon? Ako ang girlfriend mo. You're my what? Manghani ang bulalas. Kahit kailan ay hindi siya nagkamaling ligawan ito. Kaya hindi niya alam kung paano nito naisip na mayroon silang relasyon. Kung gusto lang niya itong inisin ay hahagalpak siya ng tawa. Kaya lang, ayaw naman niyang ipahiya ito. Hindi rin niya ito gustong saktan, lalo na alam niyang may masakit itong pinagdadaanan sa dati nitong karelasyon. Pinakausapan kasi siya ng ama nito na kung maaari nga lang ay huwag niyang iwasan si Beatrice kapag lumalapit at nakikipag-usap ito sa kanya. Gusto daw kasi nitong makalimutan ng anak ang pinagdaanan ni Beatrice sa dati nitong karelasyon. Hindi man siya nagtanong ay nagkwento pa rin ito. Sobrang in love daw kasi si Beatrice sa ex nito. Kaya nung makipaghiwalay ang boyfriend nito, ay parang hindi nito kinaya. Naging violente ito at halos ayaw nang lumabas ng kwarto. At naniwala ang ama nito na magagawa niyang matulungang makarecover si Beatrice sa kabiguan kung hindi niya ito iiwasan. Kung kakaibiganin niya ito. Mabait naman si Beatrice.
kaya sumang-ayon siya noong una. Kaya lang, hindi niya maiwasan na makaramdam ng pagkairita kapag nagagalit ito, kapag may kausap siyang ibang babae na para bang mayroon silang relasyon. Mas mabuti siguro kung huwag na tayo magkita mula ngayon. Mariin niyang sabi. No, gilalas nitong sabi. Nang tumingin ito sa kanya ay biglang lumambot ang itsura nito. Kung kanina mistulan itong leon na handang manakmal, ngayon naman ay para itong maamon tupa. Luke, hindi porke hindi ako umiiwas at pinagbibigyan lagi kita, ay may relasyon na tayo. Nagiging mabait lang ako sa iyo dahil kliyente ko ang tatay mo, kaya pinakikisamahan kita. But it doesn't mean may karapatan ka ng... Hindi na niya na ituloy pa ang kanyang pagsasalita dahil lumagapak sa kanyang pisngi ang kamay nito. Malalim na buntong hininga na lang ang pinakawalan kaysa magalit pa rito. Iniisip na lamang niya na sobra lang itong nasaktan, kaya nagawa iyon sa kanya. Gayunman, isang bahagi ng isipan niya ang tumatanggi. Alam niyang may mali kay Beatrice. Iyon ang dahilan kaya todo-todo ang pakiusap sa kanya ng ama nito na huwag niya ipagtabuyan si Beatrice. Ngunit kung hindi niya gagawin iyon, patuloy lang itong aasa na isang araw ay magagawa rin niya itong mahalin. Pinaaasa mo lang ako sa wala. Lagi ko namang ipinararamdam sa iyo na mahal kita, na kailangan kita. Naluluhang, sabi nito. Bakit hindi pa rin ako sapat sa iyo, ha? Pagkaraan ng ilang sandali, ay bigla na lamang itong humagulhol na parang bata. Hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Kung hindi sapat sa iyo yon, huwag mo na lang akong lalapitan. Inis niyang sabi rito. Alam niyang masakit ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Pero alam niyang kailangan nitong malaman iyon para makapag-isip-isip. And now, get out. Lance is mine. Only mine. Mariing sabi ni Beatrice sa sarili habang nakatingin sa palayong sasakyan na lalaking buong puso niyang minahal. Hindi niya tuloy napigilan ng mapangisi. Kani-kanina lang ay damang-dama niya ang galit ni Lawrence na para bang gusto siyang itapon palabas ng kotse. Pero hindi nito ginawa. Alam niya kung bakit. Kasi nga mahal din siya nito. Baka nahihiya lang itong aminin sa kanya pero alam niya may gusto rin ito sa kanya. Ayaw niyang tanggapin kapag sinasabi nito sa kanya na hindi siya nito mahal dahil talagang hindi niya kayang paniwalaan yon. O mas tamang sabihin, tumatanggi siyang paniwalaan dahil alam naman niya sa sarili kung gaano siya kaganda. Bawat lalaki naman kasi may panlabas na anyo lang ang tinitingnan, kaya alam niyang walang sino man ang hindi ang magmamahal sa kanya. Mula pa nga pagkabata ay alam niyang lahat ng gusto ng isang Beatrice Francisco ay makukuha niya. Dahil mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at ipinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig. Kaya naman bata pa lamang siya ay kinaiinggitan na siya. Biruin mo ba naman, mayaman na siya, maganda pa. Hindi lang maganda, super ganda. Marami nga nagsasabing pwede siyang ihanay sa Miss Universe. Iyon nga lang, hindi Pinay ang beauty niya dahil mistisa siya. Kaya naman nang ma-inlove siya ay inakala niyang forever na nararamdaman niya kay Jay. Mahal na mahal kasi niya ito at alam niyang ganoon din ito sa kanya. Noong una, ewan nga lang niya kung saan siya nagkamali at nagpa siya ito makipagkala sa kanya. Gayong ipinakita naman niya rito kung gaano niya ito kamahal at walang sino mang babae ang maaaring umagaw rito buhat sa kanya. Ilang beses na nga rin siyang nakipagsabunutan dahil kay Jay. Hindi naman kasi siya papayag na may kung sinong babaeng lalandi rito. Ngunit hindi sapat iyon para mapigilan niya si Jay na humanap ng iba. Sobrang sakit ang naramdaman niya nang ipagpalit siya nito sa babaeng hindi naman kagandahan pero hindi naman nalalayo ang antas ng kanyang pamumuhay. Pakaramdam niya tuloy ay fling lang ng ex niya ang babaeng iyon, ngunit kahit na ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin naghihiwalay ang dalawa at balita niya ay ikinakasal na. At wala siyang pakialam doon. Maraming taon na rin naman kasi ang lumipas. At ang pagmamahal niya ay nalipat na kay Lawrence. Kaya lahat ay ginawa niya para lang mapalapit dito. Iyon nga lang, kahit na todo ang pagpapaganda niya at halos maligo na siya ng pabango, parang hindi siya nito nakikita bilang isang babae na kaakit-akit. Dahil doon, mas nagkaka-interes siya rito at namalaya na lamang niya na mahal niya na si Lawrence. Kung dati inakala niya na hindi niya makakaya pang magmahal muli, pues nagkamali siya. Dahil ang pag-ibig niya ngayon para kay Lawrence ay doble pa sa naramdaman niya para sa kanyang ex. Kaya naman,
Hindi niya gugustuhin na may ibang babae itong pagtutuunan ng atensyon. Kaya naman, na makita niya kaninang may kausap itong babae, ay parang gusto niya magwala. Siya ang kasama ni Lawrence kaya sa kanya lang dapat ang atensyon nito. Ngunit hindi niya na nabawi pa ang kanyang Lawrence nang sumakay ang mga ito sa Ferris wheel kasama ang isang batang babae. Kung maaari lang ay magwala siya, ginawa na sana niya. Kaya lang, alam niyang hindi yun magugustuhan ni Lawrence. Ayaw niyang nagagalit ito sa kanya. At natatakot din siyang iwanan ito. Ngayon nga lang na nai-imagine niyang aalis ito sa kanyang tabi, ay nadudurog na ang kanyang puso. Kaya, tiyak niyang mamamatay siya kapag si Lawrence lang ang iwan sa kanya. Siya? Mamamatay? Oh, hindi niya ma-imagine ang sarili na nakahiga sa casket. Kaya lang, sa imahinasyon niya, ay nakita niya nakahimlay sa itim na casket ang babaeng iyon. Sa kaisipang iyon, hindi niya napigilan ng mapangisi. Kung ang ex niya ay hinayaan niyang mapunta pa sa iba, hindi niya hahayaang maulit iyon ngayon. Binuo ni Lawrence ang kanyang puso, kaya hindi niya hahayaan pang madurog siya. So, who is she? Kunwari hindi interesado niyang tanong nang lumapit na sa kanya si Lawrence. Gayunman, hindi pa rin niya inaalis ang masamang tingin sa babaeng iyon na parang gusto niyang isipin na magiging karibal niya. Mind your own business, inis nitong sabi sa kanya. Parang gustong madurog ng puso niya dahil sa ginawa. Napagtaasan siya ng boses ng kanyang mahal dahil sa babaeng yon. Kanina kasing kasama nito ang babaeng iyon ay abot tenga ang ngiti nito. Pati ang mga mata nito ay nakatawa. Pero nang bumalik na ito sa kanya, ay wala nang kasiyahang nakikita niya. Kanina sa gwapo nitong mukha. Mag-ina sila, hindi ba? Tanong niya sa halip. Yes, at sure akong hindi ikaw ang ama ng bata. Wika niya kahit hindi siya sigurado sa sinasabi. Kahit hindi naman kamukha ni Lawrence ang bata, ay para ring nakikita niya si Lawrence dito. Kaya natawa siya, para kasing ang gulo ng kanyang isipan. Kasing gulo ng utak niyang parang gustong mabaliw sa selos. Na makita niya kasi ang mga ito kanina, ay parang isang buong pamilya, ngunit isang bahagi naman ng isipan niya ang tumatanggi. Ang alam niya ay single at walang anak si Lawrence. Shut up. Wika nitong hindi naman talaga galit. Ang pagbabasihan niya ang itsura nito ay alam niyang nasaktan ito. Tumahimik naman siya pero ang isip niya ay hindi tumitigil sa paggana, lalo na nung aminin sa kanya ni Lawrence na mahal nito ang babaeng iyon kahit na mayroon na itong sariling pamilya. Para tuloy gusto na niyang patayin ang babaeng iyon para makasigurado siyang hindi na nito maaagaw sa kanya si Lawrence. Talagang hindi na siya papayag na may lalaki na namang mawawala dahil sa isang babae. Ngunit kahit gusto na niya maghanap ng hired killer, ipinilig niya ang kanyang ulo. Kung ngayon kasi siya kikilos, ay alam niyang pagdududahan lang siya ni Lawrence at hindi niya gugustuhin magalit ito sa kanya. So, ang kailangan niyang gawin sa ngayon ay huminto at mag-isip. Walang mangyayaring maganda kung magpapadalos-dalos lang siya. Sa pagkakataon kasing ito, ay kailangan niyang gamitin ang kanyang utak. Gayunman, kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa kanyang kalaban. At hindi mahirap gawin iyon, lalo na kung ikaw ay maperang maibibigay sa mga taong magagawa ang lahat ng paraan para malaman niyang lahat ng detalye tungkol sa babaeng alam niyang banta sa pag-ibig niya para kay Lawrence. Final question. Are you sure? Marahan tanong sa kanya ni Marco. Tiyak niyang mahal siya ni Marco. Kaya naman kahit alam nitong nakabubuti ang pagpunta niya sa channel, na lalaking karibal nito ay parang nag-aalangan nito. Sino ba naman kasing mister ang gugustuhin na makatrabaho ang ex-boyfriend ng asawa? At hindi rin lingid sa kaalaman ng kanyang mister na may damdamin pa siya pa kay Lawrence kahit hindi niya aminin ito. Sure na sure, mariing sabi ni Jackie sa kanyang asawa, ngunit hindi niya ito nilingon o sinulyapan man lang sa salamin. Sa halip ay ipinagpatuloy lang niya ang kanyang pagmi-makeup. Ito kasi ang unang araw niya natatapak sa estasyon ng kanyang ex-boyfriend. Para tuparin ang kondisyon na hinihingi nito. Marahas sa buntong hininga ang pinakawala ni Marco. Para tuloy gusto na niya itong pagtawanan. Ngunit pagkaraan, pinagalitan niya ang sarili. Alam kasi niyang wala na itong magagawa para pigilan siya. Bukod sa hindi naman siya ang taong nagpapaawat kapag nakapagdesisyon na siya. Alam din ni Marco na importanteng hindi isipin ni Lawrence na i-withdraw ang lahat ng pera nito sa kanilang bangko. Kaya huwag mo na ako masyadong alalahanin. Pwede ba naman yun asawa kita? Ang pagbanggit nito sa katagang asawa kita ay talagang mayroong diin.
Siguro iniisip nitong walang ibang may karapatan sa kanya kundi ito lang. Well, totoo naman yon. Nais niyang ialay dito ang buong buhay niya kay Marco at kay Ara. Napabuntong hininga lamang siya dahil sa isipin niya na parang napapalitan ang mukha ni Marco. Talaga kasing malaki ang epekto sa kanya nung makasama nila ni Ara si Lawrence sa pagsakay sa Ferris wheel. Ngunit alam niyang hindi tama iyon, kaya't ang eksena ay pilit niyang ibinubura sa kanyang isipan. I love you, wika ni Marco. I love you too. Hindi niya napigilan sabihin. Ewan nga lang niya kung sinabi niya ang mga salitang iyon dahil totoo sa loob niya o baka naman dahil alam niyang responsibilidad niya bilang asawa na sabihin ng mga katagang iyon. Kahit naman kasi matagal niyang pinangarap ang pag-ibig ni Marco noon, biglang nagbago ang lahat nang pumasok sa buhay niya si Lawrence. Ipinarealize kasi nito sa kanya na walang-wala ang pag-ibig na nararamdaman niya noon kay Marco. Iyon nga lang, nagawa pa rin niya itong iwan dahil hindi niya makayang magamit para masaktan ang kanyang matalik na kaibigan. Kung hindi na kita mapipigilan pa, okay lang naman siguro kung ihatid kita, hindi ba? Masuy yung tanong nito sa kanya. Malungkot na malungkot ang mga mata nito, kaya alam niyang natatakot din ito kung ano ang mangyayari dahil sa pagsasama ni Lawrence sa iisang kumpanya. Ngunit, kahit na sabihin may nararamdaman pa siya sa kanyang ex-boyfriend, hindi naman ihahayaan na maging daan iyon para masira ang relasyon nila ni Marco. At iyon ang kailangan niyang ipaintindi dito ng paulit-ulit. Kung hindi nito kayang pagkatiwalaan si Lawrence, siya ang dapat na pagkatiwalaan nito ng lubos dahil mahal niya ito at hindi kailanman sasaktan. Mas importante ang kanilang pinagsamahan kaysa sa kung ano ang sinasabi ng puso niyang maaaring maging dahilan para siya ang mapahamak. Siyempre naman, wika niya saka ito nilingon. Okay na bang itsura ko? Ikaw ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo para sa akin. Nakangiting sabi ni Marco, pero halata naman ang kasiyahan ay hindi umabot sa mata nito. Matalik niyang kaibigan si Marco, kaya naman alam na alam niya kung ano ang nararamdaman nito ng mga sandaling iyon. Matinding pag-aalala at takot pa rin. Alam kasi nito kung gaano niya minahal si Lawrence, kaya hindi nakapagtataka kung binabalot man ng matinding takot ang puso nito ng mga sandaling iyon. May mga pagkakataon tuloy na sinasabi nito palagi sa kanya na pinagsisisihan nito ng labis ang pag-iwas nito sa kanya noon at ang pananadya nitong saktan siya sa pamamagitan ng pakikipaghalikan sa ibang babae. Ang gusto daw kasi nito talaga ay makahanap siya ng iba na magiging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal dahil alam nito na hindi siya nito mapapaligaya at mabibigyan ng pamilya. Ngunit mariin itong sinabi sa kanya na bata pa lamang sila ay mahal na mahal niya na ito. Kaya nga daw, mas gusto pa nito magsakripisyo para sa kanya. Kaya nga lang ay hindi nangyari ang gusto niya nang hiwalayan siya ni Lawrence at mabuntis siya. Minabuti nitong alukin siya ng kasal. Kahit na tumatanggi ang kanyang puso, ay minabuti niya ng pumayag. Una, ibig niya magkaroon ng ama si Ara. Pangalawa, gusto niya matulungan si Marco para maitago ang lahat ng tungkol sa kapansanan nito. Sa paningin mo ba, ako ang pinakapoging nilalang? Malambing na tanong nito. Siyempre naman, mabilis niyang sabi. Good to know, sabi na lamang nito nang maalalayan siyang palabas ng bahay at pasakay ng kotse. Hindi na sila nagpakita pa kay Ara dahil alam niyang magwawala ito kapag nakita siyang umalis. Okay lang naman kay Ara na makita siyang umalis ng bahay nang hindi magkasama. Kapag kasi nakita nito magkasama sila, ang agad na pumapasok sa isip ng kanilang anak ay meron silang date at ayaw nila itong makasama. Kaya kalimitan ay nagwawala. Mabuti na lang at kahit na 7:00 pa ay natutulog na ito. Siguro ay hindi pa talaga nakakapag-adjust ang body clock nito. Marahil, masyado lang itong napagod sa pamamasyal. Sa muling pagtatagpo ng mga landas ni Jackie at Lawrence, ano nga ba naghihintay ng sitwasyon sa pagitan nila? Tuluyan na nga kaya nilang makalimutan ang nararamdaman sa isa't isa o ito ang maging daan upang maibalik nila ang masaya nilang nakaraan. Yan ang ating aalamin at pakaabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.